Magandang araw, ako nga po pala si Haudin Maruhumsar at ngayon ay tatalakayin namin ng aking partner na sa Erica Fredge Tagaan ang tungkol sa ekotula. So ano nga ba ang ekotula? So simulan natin yan sa pagpapakahulugan ng tula. So ano nga ba ang tula? Kapag sinabi nating tula, isa itong anyo ng panitikan na gumagamit ng mga malalim na salita, talinghaga, rimo at imahin upang ipahayag ang damdamin, karanasan o kaisipan ng manunulat. So hindi ito diretsong pagsasalaysay, kundi gumagamit dito ng mga deep meaning or deep words at ginagamit din ito ng mga masining at malikhain sa paraan ng pagpapahayag. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ekotula. Kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng ekotula? So, ang ekotula ay isang dalawang kombinasyon ng dalawang salita kung saan eco at tula. Eco, ito yung galing sa salitang ecology o environment. Tumutukoy ito sa kalikasan. At tula naman, ito naman ay tumutukoy sa isang anyo ng pinakamatandang anyo ng panitikan na may tugma, sukat at talinghaga. Kaya ang ekotula ay nangangahulugan din na tula para sa kalikasan o tula tungkol sa kalikasan na naglalayong maghatid ng mensahe tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Kagaya nga ng sabi ko, ang tula ang pinakamatandang anyo ng panitikan. So hindi ito diretsong pagsasalaysay o parang pagkukwento dahil gumagamit ito ng mga deep words, deep meaning na may mga deep na kahulugan. Katulad lamang ng mga gumagamit ng mga metapora, ng mga imahen, ng mga simbolismo upang ipadama ang damdamin o idea. So isa itong parang sining na gumagamit ng mga salita para gumuhit sa imahinasyon. So ito ang halimbawa lamang neto, imbis sabihin ng manunulat na nalulungkot ako, so sa paraan ng tula, sasabihin niya na lumuluha ang gabi sa katahimikan. So sa pamamagitan ng lumuluha ang gabi sa katahimikan, parang deep meaning, meron siyang deep na kahulugan at gumagamit din ng hindi basta-basta na mga salita. So mas malalim at mas makasining. So ano nga ba ang ekotula? So kapag iniugnay natin ang tula sa kalikasan, ito ay nagiging ekotula. So eco o eco poetry. So ito ay tula na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapaligiran, naglalarawan din ito ng kagandahan o problema sa kalikasan. So gumagamit ito ng mga tayutay, ritmo at himig upang gisingin ang damdamin ng mga babasa tungkol sa kapaligiran. So layunin ng ekotula na ipagtanggol, ipahayag o itulak ang pagmamalasakit sa kalikasan. So simpleng halimbawa ng ekotula. Halimbawa, humihikbi ang ilog sa basurang iniwan habang ang hangin ay nalason ng sigaw ng mga tao. So dito makikita ang personification na humihikbi ang ilog, pahayag ito tungkol sa kalikasan at na may mensaheng pangkapaligiran. Ngayon naman, narito ang isang halimbawa ng ekotula na ekotula. So ito ay pinamagatang paalam ako'y papanaw na. So akin munang babasahin. Sa Diyos ako ay maparoon kapag ang buwan ay lulubog na, upang sa mga pasakit ako'y makapagpahinga. Ang mga ibon sa kagubatan, ang mga paru-paro sa parang, kapag ang buwan ay lulubog na, ako'y papanaw na. So kung papansinin natin dito sa mga words o mga salita na ginamit niya, may mga ibon, may mga paru-paro, may mga buwan na tumutukoy din sa kalikasan. So ito naman, ito ay isang ekotula na naglalarawan ng pagpanaw o pag-alis, marahil ay kamatayan o simpleng pamamaalam. Pero nakaugnay pa rin ito sa kalikasan. So ang pinakabuod ng mensahe ng tula na ito na ang nagsasalita or ang sumulat ng tula ay magpapaalam na. So at patungo sa Diyos. So ginamit ang palubog na buwan bilang simbolo ng pagtatapos. So kalikasan ang ginamit na saksi at kasama sa pagsasara sa kanyang paglalakbay. Katulad lamang ng mga ibon, kagubatan, paru-paro at parang. So ang halimbawa dito sa bibigyan ko ng pagpapakahulugan ang mga stanza na ito. Sa Diyos ako ay maparon. So ipinapakita dito ang pagtanggap ng persona sa kanyang pag-alis. Ibig sabihin, maingat at payapa ang tono ng tula na ito, ang unang stanza. And then kapag ang buwan ay lulubog na, so ginamit ang buwan bilang simbolo ng huling sandali o pagtatapos. Ang paglubog, ito yung pagtatapos ng isang yugto ng buhay. O, pangatlo naman, upang sa mga pasakit ako'y makapagpahinga. So ang pagpanaw ay inilalarawan bilang pahinga mula sa hirap at hindi bilang takot. Posibleng tema,
pagod, paglalakbay, or pagdurusa. Then, ang mga ibon sa kagubatan, ang mga paru-paro sa parang, ito naman ay mga imahe ng kalikasan na nagbibigay ng payapang tanawin, simbolismo ng kalayaan at paglipad, meaning pag-alis at pag-angat. So, kapag ang buwan ay lulubog na, ako'y papanaw na. Inuulit upang bigyan diin na ang katiyakan at katahimikan ng pamamaalam. So, ang pag-uulit ay nagbibigay ng ritmo at emotional na bigat sa ekotula na ito. So, ang tula na ito ay gumamit ng larawan ng kalikasan upang ilarawan ng pagpapaalam, pagkamatay o pag-alis. Sa halip na takot, ang tula ay nagpapakita ng payapang pagtanggap at pagpapahinga na inilalarawan pa rin ito sa paraan ng kapaligiran. So ito ay ekotula dahil nakaugat ang simbolismo ng kalikasan, yung katulad naman ng mga ibon, paru-paro, kagubatan, buwan ay ginamit upang ilarawan ang damdamin. So ang kapaligiran ang katuwang ng persona sa kanyang huling paglalakbay. So ang ekotula, ang ekotula ay hindi lang lamang ito tungkol sa kalikasan, kundi kung paano natin ginagamit ang kalikasan upang ilarawan ang emosyon, idea, kaisipan o mensahe ng may akda. Ang susunod na halimbawa ng mga ekotula ay ipapaliwanag ng aking partner. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Erica Fridge B. Tagaan at ngayon ipagpatuloy natin ang ulat ukol sa tula. Pero ngayon ay bigyan natin ng kahulugan ang dalawang tula. Ang unang tula na aking babasahin ay pinamagatang Ing-ing Manatag. Ing-ing Manatag. Ing-ing Manatag, tayo ay mangingisda kahit wala tayong makukuha. Uuwi tayo sa ating bahay. Ang saknong na ing-ing manatag ay naglalarawan ng simpleng pamumuhay ng isang mangingisda. Isang buhay na puno ng pagsisikap, pagtatiyaga, at pagtanggap sa katotohanan ng kanilang hanapbuhay. Ang paulit-ulit na ing-ing manatag ay maaaring simbolo ng tunog ng dagat o isang pagsasabi ng paghikayat at pag-asa na para bang sinasabi nilang manatag lang tayo, maging payapa lang tayo. Ang linyang tayo ay mangingisda kahit wala tayong makukuha ay nagpapakita ng realidad na ang pangingisda ay hindi laging may kasiguruhan. May mga araw na sagana ang huli, ngunit may mga araw din na talagang wala. Sa kabila nito, ipinapakita ng saknong ang katatagan at determinasyon ng mga mangingisda. Hindi sila sumusuko sa hamon ng dagat dahil bahagi ito ng kanilang buhay, isang uri ng pagsuko sa kapalaran, pero may kasamang lakas ng loob at pananampalataya. Samantala, ang linyang uuwi tayo sa ating bahay, ay nagsasaad ng pagtanggap at pagpapahalaga sa pamilya at tahanan. Kahit walang huli, ang mahalaga ay may uuwian silang pamilya na naghihintay sa kanila. Ipinakikita dito na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa huli o material na bagay, kundi sa presensya ng tahanan at pamilya na naging lakas para muling bumangon at sumubok kinabukasan. Sa kabuuan, ang saknong ay nagpapakita ng pagtatiyaga at pagiging kontento ng isang mangingisda. Kahit na minsan ay wala silang huli, patuloy pa rin silang nangingisda dahil bahagi ito ng kanilang pamumuhay. Kahit hindi naging maganda ang resulta, uuwi pa rin sila sa kanilang tahanan, isang lugar ng pahinga, seguridad at pagmamahal. Ang pangalawang tula na ating bigyang kahulugan ay pinamagatang Lupang Pamana. Lupang Pamana. Kami ang mga katutubo na Pilipino nagpapatuloy sa paggawa mula noon. Namuhay na mahirap, masaya at walang alam, ngunit ngayon ay marami ng alam. Kami ang susi sa pag-unlad ng mga katutubo kahit walang pinag-aralan. Kahit walang magawa, ating ipagtanggol ang lupang sinilangan. Ating ipaglaban, ating pagsikapan itong lupang ipinamana. Ang Lupang Pamana ay isang tula tungkol sa pagmamalaki sa identidad ng mga katutubo. Mula sa unang sakdong, ipinapakita na sila ay bahagi ng orihinal na mamamayan ng Pilipinas, mga taong matagal na nakatira, namuhay at nagtaguyod ng kanilang sariling kabihasnan bago pa man dumating ang sinumang dayuhan. Ang buhay nila ay inilarawan bilang mahirap ngunit masaya, sapagkat mayroong pagkakaisa, simpleng pamumuhay at malalim na ugnayan sa kalikasan. Habang tumatagal ay nadadagdagan ang kanilang kaalaman, hindi lamang sa buhay, kundi sa pag-unawa sa kahalagahan ng kanilang lupa.
Sinasabi ng tula na ang katutubo mismo ang susi sa kanilang sariling pag-unlad. Kahit na hindi sila nakapag-aral o hindi gaanong kinikilala sa lipunan, mayroon silang likas na talino, sipag at kakayahan upang pangalagaan ang lupa at kultura ng kanilang ninuno. Sa huling bahagi, nagiging panawagan ang tula. Ipagtanggol ang lupang sinilangan, ipaglaban ang karapatan at pagsikapan na hindi ito maagaw o masira. Ang lupang ipinamana ay hindi lamang nasa lupaing pisikal. Ito rin ay kultura, tradisyon at karapatang dapat panatilihin at ipasa sa susunod na henerasyon. Iyon lamang po at maraming salamat.